Sound check, sound check. So magandang hapon sa inyo, Moto Art here. So part 3 na po tayo ng ating materyales para sa ating ginagawang DIY Violet para dito kay Scarlett natin. So paunti-unti lang po kasi yung bili natin kung kaya naman nagkaroon tayo ng part 1, part 2 at ngayon po nakumpleto na natin siya dito sa part 3. So kung di nyo pa napapanood yung part 1 and part 2 ng mga materyales natin, lalagay ko yung link sa description dito sa video at nandito po sila ngayon, pahapyawan na lang natin sila ng konti. So, para dito sa part 3 natin, dumating na po yung mga ilang parts natin, including na po yung eyeline, yung devil eye, yung fan, mga tornilyo. So, pakita ko sa inyo isa-isa. Mabilisan lang to guys. At banggitin ko na pala ngayon pa lang, ang unang series po natin na gagawin na pagdi-DIY na ay all white po muna. Kasi marami sa atin yung gusto na violet lang guys, marami mo nakita na gusto lang nilang ng maliwanag na ilaw. So para magawa yon, all white lang yung gagamitin natin, pati yung mga shroud, yung violet, all white lang, hindi tayo gagamit ng RGB. O kaya naman yun yung magiging unang DIY po natin, all white na violet. Ngayon, sa mga susunod na series nun, i-upgrade po natin siya sa RGB, then gagawin po natin siyang hybrid. So para yung mga gusto ng all white lang, kasi gumawa ako ng survey dyan sa post natin, marami yung may gusto na all white lang. Actually, malinis naman tignan yung all white, iwas huli sa LTO, yun yung mga pros nun, iwas huli, maliwanag. Napakasimple lang, napaka-basic lang. Kasi yung iba ayaw nila nung parang Pasko, yung parang kumukuti-kutita, alam niyo yun? Ayaw nila nung masyadong makulay na violet kasi hindi naman nila talaga gagamitin. Yung iba hindi naman nagko-concept-concept. Gusto lang talaga ng maliwanag na ilaw. So, yun, napagdesisyonan ko na all white yung unang part ng gagawin natin sa DIY Violet. Then yung mga susunod na part is RGB na din gagawin nating hybrid para ano, medyo maganda yung flow ng gagawin natin. Hindi tayo mag-umpisa sa hybrid agad. Tapos babalik tayo sa all white. So umpisa natin sa pinaka basic all white muna guys para mas maganda at mas maraming makinabang po sa mga viewers po natin, lalo na yung mga magdi-DIY. At saka sa budget meal lang or tight yung budget, makakamura po tayo sa all white lang kasi maliwanag na po nun yung kita natin sa kalsada. Also, iwas huli sa LTO. So yun, latag ko lang yung mga pyesa natin na nandito sa harap. So yun, i-walkthrough ko na po kayo sa mga materials natin at pahapyawan ko lang po kayo sa mga naunang parts po natin. So meron tayo dito, retrofit, galing kay Ayoto, bracket, ayan, galing kay Ayoto rin yan. Violet, galing kay Ayoto. Sa shroud naman po, yung nakapaikot sa violet natin. Kung all white yung gagawin yung setup, is wag na kayong bibili ng may module. Bili na lang kayo yung recta-recta wire na lang katulad nito. 2D to, wala siyang module. Kasi kapag dinugtong natin to sa source natin, puti lang siya yung lilitaw. So hindi nyo na kailangan ng RGB or may module kapag all white setup yung gagawin ninyo. Ayan, nilagyan na rin natin ng tornilyo dito. Isasama ko yan sa diagram, ayan, nakasulat dito. 6 by 10. Dalawa yung bibili natin, yan yung magiging frame para hindi po gumalaw yung violet natin. Kumbaga dyan siya mag-slide. Tapos yung pantakip dito, kukunin natin dun sa stock natin. Sa lens, bumili tayo bago. Kasi yun nga, papalitan natin yung luma natin. Tapos ito galing din sa part 1, part 2. Ayoto switch para sa switch ng violet natin. May off on yan, high and low. Auto leveling para maigalaw po natin yung violet natin, yung buga niya. Kung mataas po siya or mababa. Ayun. Tapos ito na po yung part 3 natin guys ng mga materyales. So yung iba dito gagamitin para sa RGB at yung iba dito gagamitin din naman para sa all white setup natin. Pero yun, ito lang naman yung gagamitin sa RGB kung sakali man. Itong eyeline. So yung eyeline po kasi natin na to na RGB, ilalagay natin siya dito. So syempre kung mag-RGB tayo, papalitan natin yung stock natin. At take note lang guys, sa all white setup na tutorial natin, hindi na natin gagalawin to. Itong signal light, itong headlight, or itong kilay natin, eyeline, hindi na natin gagalawin yan. Kasi mahirapan pa tayo kung mag all white tayo tapos gagalawin pa natin to. Yung iba kasi gusto nagiging puti din to, no?
sobrang OA na yun. Pero yun sa all white na violet natin na tutorial, di na natin gagalawin to. Dito lang tayo para hindi masyadong mahirap sa inyo. Pero kung mag-RGB kayo guys, kailangan nyo to. Eyeline. 2 pieces yan, set na. Ayun o, may module siya. And up controlled. Tapos, meron din tayo dito Demon Eye. Ito namang Demon Eye, optional siya sa mga naka all white. Pwede rin natin tong pailawin ng kulay puti. Pero kung gusto niyo na simple-simple lang, kahit hindi niyo nalagyan ng Demon Eye yung inyong mga all white setup. Yung all white kasi, or yung Demon Eye na to, nilalagay yan sa loob nitong Byled. Ayan yung loob. So bukod kasi sa buga ng Byled, meron din siyang parang reflection ng lens niya. So yung parang kulay ng lens, ito yung nagpapailaw. Papaikot lang natin sa loob. So kahit naka-off yung Byled natin, yung pinaka projector natin, may kulay itong lens. Ito yun guys. Eyeline yung tawag dito. So bumili tayo nito ng pares kasi dalawa yan, di ba? Ngayon, ang ilalagay po natin para sa signal light, nasaan na ba yun? Ito, bumili ako ng isang piraso kasi dito tayo kakat para sa ating mga signal light. Kasi may kulay din to eh. May kulay din yan. So, kakat lang tayo dito. Mga 4 na LED yung kakat natin. Tapos yun, connect natin. So, bumili ako ng bukod na isa, bukod dito sa pares, para to sa signal light natin. So, bali tatlo yung eyeline po natin na binili. Ito para na to sa RGB pero optional na lang din sa mga all white. Tapos, meron tayo dito fan. So, dahil yung violet natin, nagiinit, kahit all white lang yan, nagiinit, kailangan natin ng pasingawan para mailabas niya yung init sa loob ng lens natin ng assembly. So, dalawang binili natin para kabilaan. Lalagay natin siya dito, tsaka dito para sumingaw. And for safety yan guys, for safety to. Kailangan nyo to. Alam ko meron yan yung AES, pero ito walang tatak yung nabili natin. Wala kasi si Ayoto nito eh. Pero ito, ewan ko kung fan to, no? Itong kasama sa retrofit niya, no? Pero di na natin gagamitin yan kasi masyadong maliit. Tapos, ayun, meron tayo dito, shinkable tube na mahaba. Nakalimutan ko lang yung size, pero mahaba na tong binili natin kasi may mga wire tayong need takpan para malinis yung pagkakagawa. Also, hindi mag-short circuit. Tapos may binili rin tayong set na maramihan. May maliit, may medium, may malaki na. Set na to guys, ayun yung mga sukat-sukat niya sa peraso. Shrinkable tube. So yan, nakasulat pala dito lahat. Lalagay ko na may link niya sa description. Kailangan natin to para sa mga may maliliit na parts na kailangan tayo takpan. Meron tayong mahugot. So papasok lang natin to sa wire, iinitin or ilalightaran para umano siya sumikip yung mga wire natin. Kasi may mga hihinangin tayo dyan. Also, yun pala yung panghinang natin nasa loob ng bahay ko. Pero yun, kailangan nyo rin ng panghinang guys. Pero papalag naman kahit hindi nyo hinangin, pero mas safe kapag maghihinang tayo ng mga wire po natin para hindi rin mag-lose connection. Tapos tornilyo, iba't ibang size. Ewan ko ba't walang sulat yung size niya dito eh. Pero yun, set na to guys. Magagamit natin to para dun sa tornilyuhan dito sa lens natin. Ayan, naglagay na nga ako dito eh. Ito, kaya nakafix na siya. Ayan, dito. Dalawa. 4 yung kailangan natin per violet. Ayun yung butas niya. So, 8 yung kailangan. Itong size na to yung pumasok. Ito. So, kakasya naman yan. Tapos may tornilyo na siya at washer. So, bili na rin kayo nito kung sakali man para yung mga ibang parts natin na kailangan ng tornilyo, di na natin hanapin. Ayun, marami na siya size. So, swak naman to. Set na yan. Tapos, bumili rin tayo ng Japan wire. Nakalimutan ko kung nung size to pero number 18 nata. Mas okay na Japan wire kasi mas matibay tsaka quality yung mga wire nila. Pandugtong lang to sa mga wire po natin. Siyempre may mga mabibitin dyan. Yung iba ilalagay natin papuntang battery. So kailangan natin to para ma-extend po yung mga wire po natin. Meron din naman tayo electrical tape bukod sa shrinkable. Pero palagay ko din na tayo gagamit nito kasi meron na tayo nito eh. Tapos meron tayo nabili dito, medyo nauuso rin, tsaka mas safe kung magha-hybrid tayo at gusto natin siyang ibalik sa all white. Kasi isang pindot lang natin, balik na siya sa all white guys. Kasi sa totoo lang, kapag nasa kalsada, all white lang dapat talaga yung mga violet natin para iwas huli.
Pero may mga setup kasi na kapag babad sa all white yung RGB violet nila is nagiinit, lalo na kung walang step down yung module. Pero kung all white yung violet ninyo guys, hindi nyo na kailangan ng ganito. May binili pa akong extra tornilyo eh. Alam ko para din yun dun sa bracket to violet natin. Pero yun, dahil bumili na tayo nitong set, baka hindi na natin magamit to kasi sobrang haba eh. Bumili rin pala tayo ng mga pin, dalhin ko lang dito. Itong mga pin na to is ma-organize niya yung magiging connection ng violet po natin. So meron tayo dito 9 pins, pares-pares po yan, 9 pins. Tapos meron tayo dito 4 pin, meron tayo dito 2 pin. So, pares-pares po yan, male at female. Di ko lang sure kung magagamit ko lahat yan, pero makikita nyo naman sa tutorial natin. Tapos, bumili pa ako nito. Ito guys, itong easy snap off, snap on na pang clip. So, kung pares-pares yung mga wire natin, magagamit natin to at saka mas malinis siya tignan compared sa socket. Ito kasi medyo makapal, medyo makakasikip siya. So, kung 2 pin, baka ito na lang yung gamitin natin. Kasi yun, pag iwalayin mo lang to, disconnected na siya. Tapos, manipis lang siya, yan o. May dalawang parts siya. So, pag tinanggal mo siya, ganito yung itsura niya. Singit ko lang to, kakailangan natin ng cable tie. Ayan, yung medyo malaki-laki na. Nalimutan ko lang kung anong size to. Pero mga ganyang kalaki lang para pantali natin dito. Mga tig 2 piraso lang. Kasi yung wire. So, bali yan na lahat guys, mga sir, yung ating mga materyales para sa violet setup po natin. So, ito na po yung last part para sa materyales. Yung next video natin about sa violet is tutorial na po kung paano buuin yung mga piyesang binili natin dito na pagkarami-rami. Pero as much as possible, gagawin kong simple, gagawin kong malinis, gagawin ko magaan para yung mga gusto mag-DIY is makagawa po sila ng violet sa kanilang motor at hindi na gumastos ng malaki. Kasi ayun nga, napakalaki ng labor sa violet, halos doble sa materyales. Tapos about sa presyo, hindi ako makapagbigay ng eksaktong presyo pero for estimate siguro yung all white po natin is hindi nalalagpas ng 6K. Tapos yung RGB po natin is more or less nasa 10K mga ganyan. Pero mabe-breakdown ko yan kapag natapos na yung violet natin eh. Pero yun, may mga set-set naman na nabibili. At yun, pwede nyo matotal yung mga yan kapag inad nyo yung mga nilagay ko sa description tsaka yung mga o-orderin po ninyo. At yun, ilalagay ko lahat ng mga link ng mga nandito sa harapan po ninyo, yung mga materyales po natin simula part 1 at part 2. At yun yung mga binanggit ko na hindi gagamitin sa all white na violet. Huwag nyo na pong bilhin kasi hindi nyo rin naman magagamit kung all white nga kayo. Kahit hindi na kayo bumili nung kilay po natin, eto, tas yung eyeline po natin, wag na po kayong bumili niyan kung all white lang kayo guys. Kasi halos etong violet lang naman yung pinaka gagawan natin ng wirings. So yun, abangan nyo na lang po yung magiging tutorial natin para sa violet DIY build series po natin para sa ating mga Honda Click. So stay tuned lang, abang-abang na lang. The more click, the more you know. Part 3 ng mga materyales para sa violet po natin. Bye-bye.